Oh, wala kasaka. Wala talagang chance na mabuntis ito. Laki-laki oh. Wala na, 3 beses na itong na-mate, pero wala. Kailangan nang ibenta ito kapag ganito. Ito na yung time na talagang ibenta na talaga. Malulugi ang ako dito sa pakain pa lang. Ang lakas kumain. So wala na. Tingnan yung tiyan, walang laman. So ayan mga kasaka, dapat gumawa na tayo ng desisyon. Talagang ibenta na natin to. So maghanap na tayo ng buyer. Laki-laki oh. Grabe, ang laki ng katawan mahaba pa oh. Ang pagkakalam ko ngayon, ang live weight mga 180, 190. So maghanap na po tayo ng buyer. Wala na talaga. Mas maganda ibenta na lang kasi katayin, kasi kung katayin mo ito ay nako, utang lang abutin natin dyan. So mas magandang ibenta na natin, bayaran lang kas, wala lang, so hindi ka na maniningil. So ganyan po yung advice na maganda. Pakainin na ng mabuti para lumaki pa, busugin para tumaba pa, and then ibenta na. Huwag na pong katayin kasi mahihirapan lang tayo kapag ganito kalaki ang katayin natin. Tapos siyempre di maiwasan, mga kakapitbahay mo yan, kamag-anak mo, utang sila. Ang problema dyan, ang paniningil, mahirap maningil ngayon. So yan po yung last resort natin. Wala na tayong magagawa, ibenta na natin para hindi masayang oras, panahon natin, pagod, pera, ako, lahat wala na. Talagang ultimatum na yan. Hindi na po tayo gagawa ng isa pang hakbang para ito ay bigyan pagkataon pa na mabuntis. Wala, 3 beses na ito, wala din, walang nangyari. Maganda sana kung nabuntis sa pangatlo, wala naman. May mga ganyan kasi talaga na baboy, kahit anong gawin mo, kahit artificial insemination, hindi sila mabubuntis. Ewan, parang tao rin yan, mayroon ding depekto sa kanilang mga pagbubuntis, matris, ganyan. So maigi, ibenta na natin yan. The most importante, maganda ngayon yung presyo. Lalo pa malapit na ang Pasko, talagang marami dyan marami dyan ang bibili ng handa nilang mga karne ng baboy. Kaya benta na, nako, hirap isipin lalaki-laki ng katawan. Ang ganda pa naman sana nitong baboy na magiging inahin kasi malaki yung kanyang katawan, pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga, maraming ganyan na baboy hindi talaga nabubuntis. Kahit pa 8 yung pira, 8 magkabilaan yung kanyang suso, wala rin. Ang ganda rin ng mga hind niya yung back niya, ang ganda rin kanyang mga paang gaganda. Talagang para talaga sa akma sa inahin pero wala rin, hindi siya nabuntis. So kung tatanungin ko kayo, 3 beses na itong na-meet, anong gagawin ninyo? Ibebenta nyo pa o hindi? Okay, so siguro mag-comment kayo sa comment section, mga kasaka, para mapag-usapan natin kung ano yung nararapat na gawin dito. Mag-suggest kayo. Pero kung ako lang masusunod talaga, kung talaga ibebenta ko na ito, wala nang dahilan pa para patagalin ko ito. Mahirapan lang ako sa pagkain, sa pagod ko sa pagpapakain, at higit sa lahat ay yung panahon. Maghanap na lang ulit ako ng panibagong inahin na gagawin ko. Okay, ganyan talaga, hindi maiwasan. Maraming ganyan na bago, hindi sila mabuntis sa unang pangalawa at pangatlong pagme-mate. So ayan mga kasaka, sana magbigay kayo ng komento
sa ating comment section para pag-aralan natin. Kung mayroon kayong katanungan, magtanong kayo. Idaan nyo lang sa comment section natin para mabigyan natin ng kukulang sagot. So ayan mga kasaka, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bye bye.